Hello mga kamarites. Hello mga kababayan ko na nasa abroad. Andito po ako ngayon at ako'y magluluto po ng isda with sa tiyan po ng salmon na nabili ko po kanina doon sa kababayan natin na nag-deliver sa akin. Which is, ito po siya. Makikita niyo po yung salmon. Tiyan lang po. Tiyan po ng salmon yan. So, since weekend, so, ito lang po yung medyo mahabang time na makapagluto po ako ng masarap. Masarap na para sa akin kasi pagka busy, laging madalian yung niluluto. So, ngayon, dahil kakatapos ko lang po ng duty, so, magluluto po ako. At ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po niluluto yung tiyan ng salmon in my own way. Kasi minsan yung tiyan ng salmon ginagawa natin sinigang, which is common. Lagi na lang ganon. So, ngayon yung ricados ko po is, papakita ko po sa inyo. Ito po yung garlic, ginger, onion, tsaka chili po na mahaba. Depende na po kung gusto niyo pong dagdagan ng sili, kung gusto niyo pong mas maanghang na pula. And optional po ito. Itong vegetable na to na gusto ko. Nasa sa inyo na po kung lalagyan niyo ng vegetable. Pwede naman po hindi. At saka, yung black pepper sauce na yung nagpapalasa po. Ito po, black pepper sauce. Mostly, ito po talaga yung hinahalo ko sa isda pag gusto ko ng mas malasa. Instead of paksiw, sinigang, ito po yung niluluto ko minsan. So, tara, luto na tayo! Okay guys, let's start. Ito na po, nagpapainit na po ako ng mantika. And so, mainit na siya masyado kasi medyo kanina-kanina ka po. Kainaan ko po muna yung oh my god, it's so hot na nga. So, isusutay ko po yung una yung garlic. Since, yun po, para pa magpapawala po ng langsa ng isda. Ito natin. Depende po sa inyo kung alin po yung uunahin nyo, o onion or yung garlic. Basta ito po yung ginger, ginger po pala ito, hindi po pala ito garlic. Mali po ako. Next ko po, kasi ako po minsan, pag nagluluto, mas gusto ko pong inuuna yung garlic. So, depende po. Mostly po kasi ng iba, inuuna po yung onion. I understand naman po. Kung depende po kung anong the way kayo magluto. And then, pag medyo nag-brown na po yung garlic, tamang-tama po yung ginger is masutay po siya para mas magpapawala po siya ng lansa ng isda. Next ko po is yung onion. Yung chili po na green, mahaba, ipapahuli ko po yun. Parang pwede na po siya sabay sa gulay. Yan po. Iba-brown lang po natin ng konti yung lakasan natin ng konti yung papabrown po natin ng konti yung onion, yung mga ricados. Pwede mo natin ilagay po yung chili na pula para maanghang po siya, ang kalabasan po ng anghang. Depende po sa inyo kung gusto niyo po ng maanghang. Optional lang po yung chili na pula, pero yung chili na dun is obligado po, tsaka yung ginger. Okay. Pagkatapos po niyan, ilalagay po natin tong black pepper sauce. Para ito po talaga mostly na hinahalo. Pwede po siya sa meat, pwede rin po siya sa isda. Pero mostly ginagamit ko po ito sa isda. Masarap po siya. Okay, ilalagay po natin. Isusunod po natin siya kaagad sa mga ricado bago yung isda. Kasi yan po ay talaga nagpapalasa. Yan po, though. Pinuuna ko po talaga yung black pepper sauce. Okay. Yan po yung isda. Ito po yung black pepper sauce. Medyo brown na po, hindi na po siyang ilagay.
Saglit lang po. So, lagyan ko po siya ng tubig para medyo mag-ano. Kasi, paubos na po yung black pepper sauce natin. Kaya, pinahaluan ko lang po siya ng kunting tubig. Yan po. Yan. Hindi ko po na tamang-tama pa naman po itong black pepper sauce natin. Medyo kaya ano po ng konti. Lagyan po natin ng tubig ng konti. Depende po sa inyo kung lalagyan nyo ng... Pero parang, para po sa akin, kunting tubig lang po. Parang pang ano lang po siya. Tapos pakuloyin po siya ng 2 minutes. Yan lang po siya. Okay. Kahit po hindi po 2 minutes, depende po kung talagang kumukulong na po siya. Pagkatapos po nito, next na po yung isda. Okay na po yung pagkulo niya. Ito po yung isda. Nagpugas po ako ng kamay ha. Slice na po itong isda. So, ilagay po natin siya ng paunti-unti. Yan. Huwag nang munang haluin masyado. Yung paghalo niyo po is medyo mahina lang po para hindi po maridulo yung isda. Po. Yan po yung isda natin. So, medyo ihalo po siya ng konti para yung lasa mapunta po dito. Yan. Yan. Hindi na po yan siya malangsa since may ginger po. Yan. Para yung lasa po niya ay mag-spread out. Mag-spread. So, yan. Tapos, tuwin po natin ng mga 2 minutes. 2 minutes again po. Pwede nyo din pong lagyan po agad ng panimpla. Kasi ako po, pag ganyan po, hindi ko po hinuhuli yung pangtimpla. I mean yung asin, laging nasa gitna pang, kasi gusto ko po yung umano po yung lasa niya. So, maglalagay po ako ng asin. Depende po sa panglasa nyo. Ako, inaano ko lang, tansya. Hindi naman po ganong marami yung paglagay ko ng asin. Ganyan po. Tapos, pepper. Black pepper po. Although may pepper na po siya sa sauce, lalagyan pa rin po natin siya ng black pepper. Yan po. Depende po sa panimpla nyo. Ganyan po. Tapos, hayaan nyo lang po siyang maluto at kumulo. Pwede nyo pong halo-haloin para maano yung pagluto niya. Pero wag po masyadong halo ha. Para hindi po maduro yung isda. Para mag-ano lang po kung yung mapantay lang yung luto niya. Kung pwedeng baliktarin yung isda, baliktarin natin. Ganyan siya. Tapos, ayan na po siya. Mabilis lang naman po maluto yung yung salmon. Yung isda, I mean. So, ilalagay, since kumukulo na siya ng kumukulo, ilalagay ko na din po yung, what is this? Nakalimutan ko po ito. Ito po yung mahabang, gulay. Depende po. Pero pang padagdag po, pabango po ito. Yan. Hayaan lang po natin siyang maluto. Yan.
Kung gusto niyo po siya nilagyan ng chicken powder, nasa inyo na rin po yun kung lalagyan niyo. Ako, naglalagay po ako ng konti. Dagdag lasa lang po. Spread out. Yan. Takpan po natin para maluto po yung gulay. After 2 minutes po, we'll be back. Tayo, since nakakulo na po siya ng 3 minutes at maybe luto na po yung celery natin, ihalo lang po natin siya ng konti. Ayan. Ayoko po masyadong masabaw, kaya ganyan lang po siya. Masarap po kasi malasa siya pagka kunting sabaw lang. Celery po pala yung gulay na hinalo ko. Optional lang po yung paghahalo ng gulay. Depende po sa inyo. Ayan. Since luto na po yan, ilalagay ko na po yung green chili na mahaba. Pang last po ito. Yan. Spread lang po. At hayaan nyo lang po siyang kumulo ng mga 2 minutes. Luto na po yan, pero kailangan lang po natin lutuin ng kunti yung chili. Yan po. So, for about 2 minutes po, pwede na po siyang hanguin or patayin yung kalan. Ay, sorry po. So, kulong-kulo na po siya. Medium heat lang po yung ginamit ko. Kasi masusunog po kung masyadong high fire. Sa isda po talagang medium heat lang po. Pwede rin pong slow. Luto na po yan ganyan. So, ihalo ko po siya ulit para yung lasa ng chili o yung is okay na. Ito po, luto na po to. Pwede na po natin kainin. Masarap po yan. Enjoy po. Sana po nagustuhan niyo yung luto ko. Sana matikman niyo po. Subukan niyo po yung recipe ko. Simpleng recipe lang po to during weekend po. Thank you and bye everyone.